Mga ka-chorba, magandang araw sa inyo. Di ba? Monday ngayon, na araw na maaraw diday. Kaya, tayo magkape. Alam niyo naman, ito ang aking happiness. Happiness ay happiness. Ano kanya tayong happiness? Okay, kasi wala akong jowa. Ito lang ang happiness ko, diday. Ano ka? Yun. Kaya may chika na lang ako kasi ako lang, hindi naman naalala, naisip, kasi nakaalakanan, pamangkin ko, nung baby pa yan, simula nung nilabas yan sa ibabaw ng mundo. Talagang as in, inaalaga ko na yan. Dito, diba para sa akin, kulang na lang isang lumabas sa tiyan ko, oo. Pero simula nung umalis siya, pinakong nanay niya, as in, sobrang ang ano ko dyan, yung ting sa buho, ang magiging gala-gala ko, ang pagiging ko dati, kasi dati nung ano ko sa, nagtatrabaho ako, kaya may akala ko inumat, yun yung nagkaroong anak yung kapatid ko. Kasi lang sa akin nasali ko, responsibilidad. Dahil ko na siya. Yun. Saan naman siya, yung mga ayos na siya, regaan na siya. O dati, yung dream niyo simula sa magkaroon ng bahay. Basta trabaho ko dati. Paulit-ulit nila pa nga kay Swede si Zoe kasi. Ilang taon niya, nangako ako, sige lihan kita ng bahay. Tapos ayun, bili ang bahay. Hindi ko ito nabili. Isa bahay, mga bayan, mga dapis, dapat bilihin sa bahay, mga pangailang, tapos bayaran na dayan. Kaya hindi ko bili talaga ang pangako ko sa batang to. Dahil, diba? Ito talaga mabigay. Ang dagdag dito, kasi natin sa bahay. Kaso, pinangako ko sa kanya sana mabibigyan ng December kasi nga maganda yung pason. Halos di kakanda. Rest day. Kakapasok. Hindi ko talaga maano ang pagiging rest day. May madating din sa time na hindi kami nagkakabanding-bandingan ni Ate Zoe kasi nga puro ako trabaho. So dumating sa point na nagbigay ng idea sa akin si Ate Zoe. Akala ko anong idea ang gusto niya. Di sabi niya, Mami, magtago na lang ako ng pera para mabili ko yung pangako mo sa akin. Sabi sa akin ni Ate Zoe, para matupad na yung pangako mo sa akin, Mami. Ako na lang mag-ipon ng pera. Ha? Mag-iipon ka ng pera, kaya baka maubos ang pera mo, mawala. Di, nangako siya, Mami, para matupad yung promise mo sa akin na bibigyan mo na ako ng bahay kasi gusto niya talaga magkaroon ng bahay. Hindi ko lang mabigay, hindi ko lang mabilihan. So dumating sa point na sabi ko, o sige, bibigyan kita kada sahod ko, itago mo lagi ang pera. Di, alam mo, ay gumawa na agad siya ng lagayan ng pera. Hindi lang kahit yung mga bote ng coke. Kasi nag-ipon-ipon siya. Kahit dati medyo okay, yung medyo mababa yung sahod ko. Ano ko ng 100 or 50 pesos kada sahod. Iniipon niya talaga hindi dahil. Hindi siya nagbabaon ng pera, ano lang yung baon ng laging pagkain. Kaya tinapay soft drinks. Pero never siya ng pera, nagbabaon ng pera. Tinatago niya yung lagi. Dumating sa point na kada sahod ako ng sahod. Minsan pag medyo okay yung sahod ko, binibigyan ko siya 300. Tinatago niya talaga dahil. Hindi mo talaga magalaw ang pera. Nakakaipon siya. Minsan bago ako magsahod, minsan nabawalan ako ng budget. Ang ginagawa niya, sige mami, pautangin kita. Pautang ako minsan 300 pesos. Pero nabukasan naman sahod ko na. Pautangin niya na ako. Kasi kaysa naman daw hindi ako magtrabaho kasi wala akong budget ng allowance. Binibigyan niya ako ng Kaya pagdating ng sahod ko, binabayaran ko din yung inuutang niya, ibang ko sa kanya. Plus yung kasama na panibagong phone. Napakabata pa niya, napakahil talaga sa pera na never siya gusto. Gusto niya merienda, pag nagutom siya, ayun niyang galawin ang pera. So after nun, yun nga, magpaplano na sa ako na, kasi may mga 13 months na, tsaka lagi din naman ako napasok. At least makakaipon siya ng may malaki. After nun, dumating ang September na, Diyos me, paloka, sa sobrang malas ko, nagkasakit na hindi ako nagkanda trabaho niya. Hanggang ngayon naman, di pa ako nagpatrabaho kasi alam mo na nainip akong gamot. Yun, hanggang sa inasahan, wala na pera niya, kasi nagagas lang bahay. Lagi nagagas ng tatay niya. Kaya, tatakot din naman siya, hindi naman niya maibigay yung pera, ayaw niya. Kasi ayaw niya talaga pinapakalaman yung pera. Kasi tatay niya, pag nangailangan ng pera, siyempre kung alam ng mga pinagbibili. Hindi lang naman kasi nga, malimit naman, nagigipit din yun. Lagi din nagigipit yun. Kaya nga noon, ina-accept ko lahat ng mga kailangan sa bahay dati. Wala silang problema. So yun, after noon, siyempre nalulungkot din ako kasi nga, yung mga binigay ko ay Zoe noon na tinago niya para sa bike. Hindi kasi nga, nagastos na rin yung pera. Kaya yun, alam ko naman, kasi nalulungkot din naman ako. Ngayon, hindi ko pa nabibigay yung bike na dahil simula nung ba siya. Yun. Kaya, pero hindi naman inaano ni Ate Zoe kasi nga baka naman magkatong. Pero ako naman gusto magkatrabaho kasi nga siyempre dream ko sa kanya, promise ko na bibili ko siya ng bike. Ay ilang taon na siya, 7 years old, hindi ko pa nabili ang dito, kamalasan ko naman. Hindi ako. Yun lang. Bago mag-December, matapos na ko sa kanya. Kasi siyempre para sa akin, pinaka-promise ko yun sa kanya noon pa. Hindi talaga bigyan. Kaya lang, hindi na rin ako makabigay ng mga ipon-ipon ni Zoe. Pero hanggang ngayon naman, gusto niya. Sabi na, bili mo nga ako ng lagan pera eh. May mga, may mga lock. Kung yung magpipindot-pindot ng mga lagay ng mga pera. Parang ganun. Siyempre, kumbaga ako daw ang magbibigay ng mga password. At least, manghingi man yung papa niya ng pera doon sa lagayan niya ng ipon niya. Hindi magagastos kasi nga, ako nakakakita ng password. Kaya gusto niya, pag napuno na yung magiging pera niya doon sa lagayan, tsaka na lang niya masisirain at doon niya lang iipunin yung tawag doon, parang para sa kanya pag puno na yung laman na yun, tsaka niya aaminin sa akin yung password para mabuksan na yung lagayan niya ng ipon niya para makabili siya ng bike. O para sa kanya, kaligayahan niya na rin yun, nabigyan ko siyang bike kasi pera ko din na inipon niya para lang makabili siya ng bike sa promise ko, di ba? Kasi yun lang, napachika lang ako sa'yo kasi hindi ko nabibigay yung bike. Makakala ko na, kamalas malasan naman ang buhay ni Eric. Yun na, napachika lang ako sa'yo, Dida. Yeah, goodbye na nga. Goodbye na sa inyo mga katusmisang. Okay, tara na. Tara, trabaho ko sa bahay, makapaglinis. Okay, goodbye.